Welcome to the Narrow Path Podcast. Conversations about things that really matter. Theology, faith, family, community. With Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, and Engineer Lou. Weekly episodes Thursday, 7 p.m. on Facebook and YouTube. The Narrow Path Podcast. And we're live. Welcome guys to the Narrow Path Podcast with Pastor Angelo, Brother Doy, and of course, andito na naman ang ating guest from last week. Yeah, continuation. Hindi natin pinauwi ito. Oo. Actually, lumipat lang tayo ng ano. Lumipat lang tayo ng pwesto. So pag nakita nyo ngayon, iba na naman ang ating lugar. Kasi grabe talaga, kailangan natin kontrahin yung init. Kailangan. Pero surprisingly, maganda yung panahon ngayon. I mean, umulan eh. Malamig. Presko siya ngayon. Okay lang tayong lumabas. Dapat sinutan natin yung prophetic jacket. Oo nga eh. Para anointed. Oo. Ayun, anyway, wag na natin masyadong pabahan. Kasi continuation naman. Late na tayo and sayang na naman yung oras natin. Saka kung kakamusahin kita, sila naman sagot natin, mainit. Mainit. Yun lang naman. Alright. Pero, happy birthday kay Brother PJ. Yes, sir. Happy birthday po. Happy birthday. Ayun. So, ano? Simulan na natin. Pero, gusto ko lang pasalamatan din yung mga nanood last week. Kasi may mga nag-send ng stars na hindi natin napasalamatan eh. Teka, nawawala yung ano ko. So, pasalamatan natin sila kasi sobrang laking tulong din yung support nila through stars. Si Brother Mark, no? Brother Mark Abot, yan. No? Tapos sana ba yung iba? Sige, habang hinahanap ni ko. Pastor, share nyo na tong natin, link natin. Tapos maganda yung discussion ulit natin ngayon. This will be continuation of last week's discussion, pero today we'll be focusing on more on gifts and more on yung mga continuationism or cessationism. Si Pastor Joseph Pelejo nagbigay siya. Salamat sa stars, Pastor Joseph. At bukod kay Brother Mark, Pastor Joseph, and ayun. So, yun na rin guys. I-prepare nyo na rin yung mga questions nyo kasi for sure maraming mga viewers pa rin siguro tayo na maybe on the fence, no? Pagdating sa continuationism or kung cessationist ka ba or what. So, shoot nyo lang yung mga questions nyo and then later, we will try to read and answer as best as we can. Ito, nakita ko ng iba. Si Brother Mark Sabat, si Sister Yuri Perez, and Sister Lalaine de la Cruz. Tatlo pa pala ha. So, yun. Lima yung nag-send ng stars last week. Salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jordan nag-send ng heart. Ayun o. Jordan, nakaraan. May puso. Sana stars, hindi kami makakirap ng hearts. Thank you bro. Salamat sa puso. Ayan, sige. Last week kasi parang na-discuss na natin yung mga hot takes natin sa giftings, yung mga sinasabi ng salita ng Diyos sa modern day healer, fake healer, and prophets, yung mga ganon. So, mas mag-dive in lang tayo. Kasi last week, may mga question ay about speaking in tongues, mga ganon. So, unahin na siguro natin, ituloy natin yung question na yun. What does the Bible say, clearly say about the gift of tongues? Anong purpose? Para saan ba ito? Ano yung tamang way ng pag-express nito? Should we say express, no? Paano siya ginagawa? Anong setting and what not? Though, iba naman nasagot na yun doon, pero maganda ma-review natin ulit. So, Brother PJ, any... Ayun, so... balikan natin although na-discuss natin siya nung nakaraan, general yung naging approach natin dun sa issue ng speaking tongues at yung iba pa. So siguro tingnan natin talaga yung sinasabi ng teksto mismo regarding dun sa speaking tongues, ano yung purpose niya, bakit nangyari siya nung panahon na yon, at ano yung tinuturo nito sa panahon natin sa ngayon bilang mga Kristiyano, ano yung gusto nitong iparating sa atin, at dapat ba siyang gayahin o gawin ng mga
Kristiyano sa panahon natin sa ngayon. Siguro tingnan natin yung scripture sa Acts chapter 2 para mas malinawan talaga tayo doon sa sinasabi ng scripture. Hindi naman tayo mag-exegete. Titingnan lang talaga natin yung purpose niya doon sa mismong ganap pangyayari ng Acts chapter 2. Ayan, doon sa 1, 2, and 3, 4, nung Acts chapter 2, makikita natin dyan yung scenario nung pagbaba ng banal na espiritu. At yung verse 6, ito yung tingnan natin yung verse 6 at 7. Ayan, sabi doon, and at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language, and they were amazed and astonished, saying, are not all these who were speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own narrative language? So, pagdating ng verse 9, binanggit doon yung mga lingwahe. Yung Parthians, Medes. So, ibig sabihin, yung tongues na ginamit dito, yung fulfillment nung makikita natin yung prophecy sa Book of Joel, ay lingwahe na naiintindihan. Inuulit natin yan, kahit nasabi na natin yung nakaraan, pero gusto nating bigyan din. Yung speaking tongues sa Acts chapter 2 ay hindi siya gibberish o salita lang na parang invento, kundi siya ay isang lingwahe. At malinaw yan dun sa verse 7 na na-amaze sila kasi sila ay nagsasalita ng mga lingwahe ng mga taong nandun mismo, present sa panahon na bumaba ang banal na espiritu. So, dito pa lang, ang pinakang purpose ay nandun sa verse 11 eh. Sabi doon, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. So, ito ay redemptive act ng Diyos sa panahon na ito. Ibig sabihin, ang purpose nito ay iparinig doon sa mga taong nandun present sa panahon nila yung mga ginawa ng Diyos simula nung una hanggang sa pagdating sa panahon na ito. Alam mo naman natin yung kasunod nito, yung pangangaral ni Apostle Peter na kung saan ay maraming nagkaroon ng convert. So makikita natin dito yung purpose ng tongues ay hindi para ang ginagawa kasi ngayon ng iba, ginagamit nila yung tongues para pang-inganyo sa marami, palitawin na sila ay napupuspos ng Espiritu Santo at they are filled with the Holy Spirit. So mas inaangat nila yung pagiging spiritual nila kaysa doon sa iba. Na para kasing merong notion na pagka nagtangs ka, ay higit yung spirituality mo kaysa doon sa ibang hindi nakapagtatang. So hindi ganun yung sinasabi ng scripture. Malinaw naman doon sa Acts chapter 2 na may purpose yung tongues. Hindi siya yung para ma-identify na ikaw ay filled talaga ng Holy Spirit. Isa yun sa mga I think na dapat maintindihan din ng mga nagki-claim na ang speaking tongues sa panahon ngayon ay parang umaangat ka yung level ng spirituality mo kaysa dun sa ibang hindi mga nag-speak in tongues. So, nabanggit no na sa the tongues, the gift of speaking tongues, it's a sign. So, isa sa mga theologians, sito nga ba to? I think si John Mack din or hindi ako sure. But may magandang take patungkol sa signs na ang sinasabi, the reason why may cessation na ng gifts na yan, since it is a sign, it points to somewhere. No? So it points to the event of the coming of the Holy Spirit. And kung ang example na binigay, lagay ko lang sa konteksto natin. Pag bumabiyahe ka papuntang Baguio, yung mga sign sa NLEX o kaya sa mga kalsada, this way to Baguio, puro ganon. Pero pag nasa Baguio ka na, if you already arrived in the destination, wala ka na makikitang this way to Baguio. Nandun, welcome. Tapos pag nandun ka na, hindi mo natatanong saan ba yung Baguio. Wala nang pagpo-point kung nasan yung Baguio because you're in the location already. So yun ang purpose ng signs. Na sinasabi nga nila na sign yun that points to the event of the outpouring of the Holy Spirit. At napakaganda na nabanggit dun yung sign ni Joel, no?
na fulfillment na siya. So kung na-fulfill na siya sa first century church, tapos kasi ngayon kino-quote pa rin yun eh. Kaya pag may nag-speak in tongues and signs will follow, yung mga prophecy sa kay Joel, ina-apply sa modern times na-fulfill na nga yun doon. Hindi na siya applicable ngayon. So that's very clear. Tama yun, Pas. At isa rin talaga sa naging experience ko rito ay yung pipilitin ka na mangyari sa ito. Dahil pag hindi mo nga naranasan yung ganitong klaseng spiritual experiences ay nasasabi na hindi nagle-level up yung spirituality mo. So, ang worst hindi ka daw saved. Ayun nga kasi nagiging sign siya ng salvation, which is gumugulo lalo yung mismong paliwanag doon sa tongues. So doon malino naman talaga na ito ay may purpose, may layunin siya bakit siya nangyari. And one time event lang ito. Mayroon pang ibang mga text sa scripture na nangyari ito, pero hindi ito laging nangyayari. Oo. So hindi siya just like any other miracle, hindi rin araw-araw. Hindi siya every Lord's Day na may miracles na ginagawa ng maraming mga charismatic Pentecostal churches na parang linggo-linggo na lang ay gusto laging may tongues na nangyayari. So hindi ko alam bakit ano rin yung behind the purpose nila, bakit nila masyadong binibigyan ng DN yung ganitong klaseng mga experience. Sige bro, go ahead. Actually, I watched a documentary yung about yung cessationism. Ano nga ba yun yung sinad ng atin mo? Yung yata yung title cessationist. So parang in-explain nga doon na yun nga pagdating sa mga signs and wonders, yung mga events sa mga panahon ng mga prophets, na merong specific time lang and purpose na nangyari yung mga bagay na yon. Hindi and yung agwat ng mga pangyayari na yon is taon talaga, mga 60 years, 70 years. Siguro ang iniisip nga kasi ng mga tao ngayon that maybe when they read their Bible, ang akala nila is mayat-maya ang pangyayari yun. That is a norm na if you are a Christian, talagang normal lang. Kung filled ka nga ng Holy Spirit, normal lang yon na kahit saan ka, yun nga, kinukwento mo nga, di ba? Yung kahit naghuhugas ka ng pinggan or whatever, na yung nag-speaking in tongues ka doon, or, di ba, yung it served a purpose. And in the Bible talaga, there was a specific time talaga na ginamit lang yon. So, tama ka sinabi mo bro hindi, siguro, actually, hindi naman natin talaga alam kung ano yung purpose ng mga, yan yung mga nauuso ngayon, di ba, na nakikita natin sa Facebook na bakit they feel na yun nga, na to be filled with the Spirit, you need to have these things na manifesting in you, na kumbaga parang natural thing lang siya, di ba? Pero ito, I have a question. So, do you think na tulad nito ngayon, yung sa mga marami ding mga hindi naman yung sobrang extreme na case tulad nga ng mga sikat ngayon, di ba? Sa mga, kasi marami din ako kilalang mga pastors na I believe naman na that they are saved, they are our brothers. Pero ano sila, mga nagsispeaking in tongues, na yung iba sa kanila may mga healing and deliverance na mga ganito ganyan. Anong what is your opinion about that? Meron talaga tayong kilalang mga ganon. Kumbaga ito rin pala, just to put it in context, hindi nila ginagawa yon para yumaman, para sumikat sa social media. Kumbaga sa sarili nilang simbahan lang, yung gano'n naman kasi ang majority, di ba? Ilan lang naman talaga yung doing it para for their own honest. Sa akin, ito personal take ko doon, siguro maaari gano'n nila naiintindihan talaga yung scripture na ina-apply nila doon within sa boundary lang nung church nila. At wala naman sigurong magiging problema kung gagawin nila yon dun sa boundary lang nila at hindi nila ipupush na ang magiging katulad na lang nung ginagawa nung sa panahon ngayon na talagang pinapakita na sa social media na ganito. Ang take ko kasi dyan ay andun yung respect natin sa ginagawa nila. Hindi natin ginajudge yung practices na meron sila. But para sa atin kasi na naiintindihan natin yung language kung paano siya ina-apply sa isang Christian church, magkakaroon din tayo ng awareness doon. Kasi pwede siyang mauwi doon sa idolatry na
yung pagpunta na lang ng mga dadalo doon sa church ay gusto nila may experience yung ganitong mga klase ng spirituality, which is ang pinakang main goal naman kasi ng iglesia ay paglago sa kabanalan, hindi more on experiences lang na panlabas. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabi personally na inusgahan natin sila dun sa point na ginagawa nila yon, ganun nila naiintindihan yon. Pero sa atin kasi nilalagay ko yung sarili ko doon sa point na magkaroon lang din ng awareness na hindi mauwi doon sa point na maging idolatry na yung maging practices nila. So, would you say na that they wag naman, di ba? Pero na parang may nangyayari bang deception doon, or are they deceiving their people, o kumbaga kasi I would think na sincerely ginagawa nila yon, think in their hearts and minds na kumbaga na talagang para sa Panginoon, di ba, or sa ministry nila. Pero are they self-deceived, or are they deceiving indirectly yung mga... I think siguro malinaw yung sinasabi ni Paul sa Corinthians na kailangan in order nilang gawin eh. Hindi ko rin masasabi na dun sa point na nandideceive sila dahil hindi ko rin alam yung sincerity nila pag ginagawa nila yung ganung klaseng practices. Pero hangga't ginagawa nila yon in order, sinasabi ni Paul, yun nga, kailangan talaga lang bantayan. Kasi maaaring ang kalabasan na lang sa bandang huli ay doon na nakafocus sa mga spiritual experiences na yan rather doon sa iba pang mga graces na dapat ay ginagawa ng ibang mga mananampalataya. So, as of now, may kilala ako pero hindi ko alam kung paano nila ngayon ginagawa sa churches sila. Saang church yan, brother? Meron akong mga kilala. Aware naman sila doon. Alam naman nila yung position natin at hindi ko lang sure pagdating talaga sa practice sila kung paano yung ginagawa nilang in order. Kasi yun ang mahirap yun eh. Hingin yung explanation nila na paano ginagawa yun in order. Halimbawa, may nag-prophecy. O may nagtags. Pag nagsabay-sabay yun, so paano masasabi natin in order yun? Paano siya makaka-edify doon sa church sila kung hindi naman naiintindihan ng marami? So yung mga ganong question. Na-recall ko yung yung shinare ko nung isang araw, yung sa Amerika yun eh. Yung may sword. Tapos yung pastor, may shield, may hawak na shield. Tapos nagsisigaw siya ng tongues niya. Tapos sa harap niya, merong macho na mukhang himan na may espada na ganyan. Tapos may nagbibel sa gilid. Tapos sa kabilang gilid, merong nagsasayaw na may scarf. Merong yung chauffeur. Merong nagbi-video sa harap na... sabi ko, grabe naman yung chaos. I mean, if you are there, di ba? Charismatic chaos talaga. Sobrang chaotic na... Ito ba yung... order na kasi. ito ba yung order na and kumbaga yung where's the self-control sa mga taong to, di ba? Na sinasabi nila, puspos sila ng spirito, pero wala sa... hindi naman yun ang fruit ng... di ba? Kumbaga, it's so chaotic na. Ako nga, pero when I look back at my past, sa pinanggalingan ko, grabe kung ganun yung service. Andun ako nasa gitna. Ikaw may hawak mong sword. Hindi lang. Baka may machine gun ako dyan. Alam mo yun, yung I was so subscribed to that thing na kami pa ang frontliners pagdating sa ganyan yung mga charismatic na Pero ngayon nga, yung now that I have a deeper understanding sa yung tamang order nga ng siya na naging eyesore na siya talaga na kumbaga parang hindi kumbaga pag ikaw aware ka sa salita ng Diyos, pag nakakita ka ng ganun, ma-identify mo talaga na hindi tama to. Di ba? Ayun lang, naalala ko lang siya kanina yung pinost natin na yun. Yan sobrang laking bagay yung hindi lang yung order. Kasi pwede mong i-organize talaga maraming relihiyon na sobrang organized. Yes. 'Di ba? Kasi ang isa pang ina-encourage sa ganyan yung sige i-all out nyo, 'di ba? Yung isigaw mo na lahat ng kaya mong isigaw, tumambling ka diyan, hindi walang bawal sa ganun Kasi nga parang kung yan ang manifestation ng Holy Spirit sa iyo, bakit mo pipigilan, 'di ba? Lalo na yung minsan naalala ko
may tinugtugan tayong malaking concert noon sa Marikina, yung iba't ibang churches nationwide. Tapos habang nagpi-praise and worship, doon sa crowd, mayroong mga nagwawala na, may mga sumasayaw na ewan, yung, alam mo yun, yung, kasi nga ina-encourage yung gano'n, di ba? Na wag being out of control. Maging baliw ka para sa Panginoon. Yun, mga ganong linya, di ba? Kung sila hindi nahihiya mag-disco, dapat hindi ka rin may ano yan actually, experience ko yan nung nasa dating Bible school na pinasukan ko. During class nga, na-mention ko na to nung nakaraan, na pag yung Holy Spirit, wala na klase. So, ang problem kasi doon yung part na yung mga nag-aaral doon ay may manifestation sila, nangingisay na doon sa gitna. So, may tumatawa, may umiiyak, may nagpa-practice. Parang hindi siya talaga in order. Disorder yung nangyayari. At nakakalungkot lang kasi yung pinakang sentro dapat na ginagawa ng mga nag-aaral ay hindi yun yung nangyayari. So, naka-focus. Which is what? Ano yung sentro na yun? Dapat yung salita ng Diyos. Ang nawawala doon yung salita ng Diyos. So, naka-focus na doon sa ma-enhance yung spiritual gifts mo. At sa manifestation. Sa manifestation na yun. So, doon nga ako din na question na napatawag pa ako ng president ng school dahil parang hinihinder ko daw yung gifts ng Holy Spirit sa akin. Kasi andun lang ako during sa middle ng pangyayaring yun, andun lang ako nakaupo. So, nakakatawa yung statement na yun, no? Hinihinder mo daw yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung totoo yun, edi ang lakas mo, napipigil mo yung third person in the Trinity. Sobrang alam mo yun, sovereign ka dun sa sovereign ba sa'yo? Diba? So, yun pala problematic. In the other side, meron ding linya na i-allow natin na kumilos ang... Yun nga. Di ba? Parang ikaw, i-allow mo kumilos. Binibigyan mo ng... Parang kailangan ng permiso mo. Oo, di ba? May ano yan may statement din ako narinig one time. O baka ako pa nagsabi na hayaan mo ang Panginoon na kumilos sa'yo. Huwag mong pigilan. Mga ganun. Siguro same din yung pinanggagalingan ng pastor. Tingin ko ganun yung ganun yung since na ganun talaga yung practices. So until now naging-exist pa rin naman yung school. So may ganun pa rin silang practices. With that, bro, kasi naano natin yung tongues pero sasabi ko nga kanina, hindi lang important yung order kasi maraming kulto na orderly or as organized. So hindi lang doon sa order kasi nga pwede nga namang i-organize yun, kundi yung authenticity. Doon at doon ka pupunta. Tama. So, papaano natin masasabing authentic ito, yung giftings na ito, at kasi sasabihin ng mga nagpa-practice noon, yung mga continuationist, hindi kami extreme. So, totoo yung sa amin. Genuine ito kasi hindi kami kagaya nila. So, where do we draw the line pagdating sa authenticity? Sa scripture, syempre. Scripture. Number one yung scripture. Sa usapin ng mga ganitong practices, hindi naman tayo magkukuha ng standard sa ibang pamantayan, kundi sa scripture lang din naman talaga. So, doon tayo dapat magpang-abot yung talagang sinasabi ng scripture regarding sa practices na until now ay sa tingin nila, para sa kanila. Kasi ang hirap nung term na para sa amin. Sa amin, ano naman to sincere kami rito. Well, dapat yung sincerity ay nakabase pa rin doon sa pamantayan ng kasulatan. Ay hindi lang ba sa sincere ka, ang binabasihan mo ay yung sincerity mo lang at yung gusto mong experiences. Dapat yung sincerity mo ay nakapailalim pa rin doon sa authority ng scripture. And I think doon magpapang-abot sa scripture. Amen. Ayun. So ito, may mga ilang tanong ako dito. Sinasabi usually mga continuationist na walang nabanggit sa scriptures na magsisis itong mga giftings na ito. Wala namang binanggit na mawala ang speaking in tongues, mawawala ang prophecy and whatnot. So, how do we answer that? Ayan na. Although na mahaba yung subject ng cessationism tsaka itong pag-i-sa continualism, mahabang pag-uusap siya. Pero I think dapat natin makita yung actual phenomenon nung event na ito even sa scripture may mga hint na naman siya. I remember yung lecture dito ni Pastor Noel na pagdating sa Old Testament makikita mo na yung advances ng mga redemptive history na pangyayari. May mga institution na after nung isa ay may another na naman.
So, doon natin siya titingnan. Hindi natin siya titingnan doon sa word lang na hindi naman sinabi ng scripture. Hindi tayo nag-aaral ng Bible, nadidepende lang tayo doon sa isang text, tapos hindi natin siya titingnan sa pangkalahatang pagturo ng Biblia. So, ang danger doon ay yung pagkuha natin doon sa isang scenario, tapos i-apply natin generally sa lahat-lahat na hindi natin tinitingnan yung buong context ng scripture. At nagkakaroon doon ng problema. So nagkakaroon ng nako-confuse yung marami pagka doon sa punto ng nagiging repeatable yung mga event na yon, imbis na transition siya. So doon ko siya nakikita at I think malaking factor yung pag-aaral pa rin nung paano ano yung mga hints sa scripture na isang beses ang nangyari and then nagkakaroon na ng panibagong event sa susunod. Hindi sa yung pareho lang tapos i-apply na ulit sa panahon natin sa ngayon. Amen. So kasama dyan, syempre yung kanina, ay last week hanggang kanina, din-discuss natin yung speaking in tongues. Yung sa prophecy naman. Kasi kasama yun prophet itong mga nagpapakilala, di ba? Apostol pa nga. Apostol pa. So doon sa apostleship, merong binanggit sa Acts kung ano yung criteria para maging apostle ka. So, sa Sabado, nandito na si Justin Peters Isa to sa mga narinig ko sa kanya. Sinabi niya na puno na yung hanay ng mga apostol. Hindi ka na pwedeng mag-apply. Tapos na, may nakuha na. And totoo siya na ang purpose ng apostles ay foundational. So, bakit pa magkakaroon ng modern day apostles? And if that's gonna happen, kailangan i-meet na yung criteria. So, yung mga criteria dito sa notes natin, yung you have to be, based on Acts chapter 1, you have to be a witness of the resurrected Christ. That's number 1. As in, yung literal. Oo. Pangalawa, you had to be personally appointed by Christ. Kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya, I was abnormally born. Sabihin, ibang way, hindi kagaya ng mga ibang apostles, yung pagkakatago sa kanya bilang apostol. Nakita niya si Christ sa ibang paraan. But he was also appointed directly by Christ. And thirdly, you had to be able to work miracles. So, mapapansin natin sa modern times, para masabi na sila ay appointed by Christ at nakita nila yung resurrected Christ, i-invento sila ngayon. Na ako'y dinala sa langit. Namit ko si Christ doon. At doon niya ako in-appoint. Siya lang nakapagpatunay. Diba? Walang authentication. Unlike sa New Testament, yung pinalit kay Judas, pinagbotohan pa, no? Nag-cast lots pa sila. So, ibang-iba talaga siya. Kaya, ganun na rin lang, napaka-absurd nung mga miracles na kailangan nilang ipakita. At yun ang authentication lang na pwede nilang sabihin. Doon sila nakapangnin lang. So, sa tatlong bagay na yun, bro, kung ibabangga mo to, ano yung observations mo sa mga modern day ngayon na gano'n ang ginagawa? Wala talaga doon sa criteria. Wala. Balik na rin mo yung testimony nila na iba nga nakapanaginip lang Oo. Iba, bakit ng bundok? Tapos hindi ko alam kung saan sila ipapasok since self-proclaimed apostle lang naman talaga sila. Hindi naman talaga sila yung description na sinasabi ng Bible. Ang nakakalungkot lang kasi nito dahil sa kagustuhan na i-appoint yung sarili. So gumagawa ng sariling istorya para palabasin na sila ay tinawag ng Diyos bilang apostol. At hindi naman, wag na tayo lumayo dito lang sa Pilipinas, sa local. May mga self-proclaimed apostle naman talaga na nagpapakilala. Yan sila Carillo, yung iba pa, yung sa PMCC. Yan, sa mga nagpapakilalang mga apostol sila ng Diyos. And yun yung lagi natin itinatanong sa kanila. Pag nakakausap natin sila, even yung mga apologists nila, tinatanong natin sila na paano naging apostle sila. Since ang criteria ay malino naman sa scripture na dapat nakita nila personal o nakasama nilang Panginoon. At the same time, may pagkilala ng iglesia na sila ay talagang tinawag ng Panginoong Jesucristo. May pagkilala ang mga lingkod ng Diyos sa bagong tipan sa pamamagitan din ng mga mananampalataya na nandun sa iglesia. Ibig sabihin yung pagpapakilala bilang apostol hindi ito labas
doon sa iglesia. Kasama to ng iglesia. Kaya nakakatakot yung sabihin mong apostol ka, nagpapakilala kang apostol, na ikaw lang mismo yung nagpapakilala sa sarili mo. At yun nga, sa lahat ng criteria yon, wala, hindi sila papasok sa mga criteria na yon dahil napakalabo nung i-claim mo lang na apostol ka dahil meron kang mga personal experience na naranasan. Again, yung experience hindi siya masama, pero dapat siya ay binabalidate natin sa scripture. Yung yung isang pinagtataka ko rin na kung bakit antindi siguro ng confidence nila sa sarili nila para maging self-proclaimed apostle or whatever nga, di ba? Knowing na it takes parang simpleng pagbabasa lang ng scripture para maibangga mo yung standard niya sa standard ng salita ng Diyos, di ba? Pero siguro kaya din sila ganon, siguro meron ding malaki rin talaga yung pagkukulang ng mga taong mga naloloko nila, di ba? Na who are also proclaiming to be Christians, di ba? Pero nga and I was also at fault at that in my younger years na hindi talaga ako nagbabasa ng Bible, di ba? At kung magbasa man, hindi ko talaga iniintindi or masyado kong ini-insert yung sarili ko dun sa konteksto ng salita na yon na hindi ko na alam kung ano hindi ko na ma-distinguish yung katotohanan sa hindi. Di ba? Kasi nga, pag tinignan mo nga yung sa Acts, yung criteria na yan, very straightforward, di ba? And yet, itong mga self-proclaimed na to, hindi nga ma-validate. Pero grabe, libo-libo ang mga naniniwala sa kanila at naloloko nila, di ba? Paniwalang-paniwala na gumagaling sila, yung mga prophecy na yayaman sila or whatever. Di ba? Yun yung nakakalungkot dun di ba? Kasi nga, I think people are so desperate, they're so, yung parang desperate for a miraculous thing to happen sa mga buhay nila na maniniwala sila sa kahit kaninong ganyan mga propeta na mayroon akong experience nung ako sa dating Bible school. Meron kaming foreign guest na apostle daw siya. So ang nakakalungkot lang kasi dito, based on my observation, natatakot yung mga estudyante sa pagiging apostol niya dahil ang nakikita yung kasalanan mo. So ipo-point out ka kung ano yung kasalanan. So takot silang humarap dahil apostol to, nakikita niya yung kasalanan mo. Doon pa lang medyo mapapaisip sablay na Sa church ko dati may ganyan din. Meron na daw nakababasa daw dito bawas last ang nakasulat daw dito nababasa. may kaming ganyan. So doon pa lang ako napapaisip na ako na paano yan nakikita yung pagiging makasalanan ko? Talagang totoo naman talagang makasalanan ako. Sinasabi naman talaga ng Bible na lahat ay makasalanan. And walang exempted doon. Even siya na nagsaskiklaim na ang tanong siya kaya nakikita niya yung kasalanan. So ang nangyayari imbis na yung mga ganitong klaseng nagpapakilalang apostol ay maging pagpapatibay sa mga mananampalataya, ang nangyayari kinakatakutan. Dahil nga sa pagiging mataas sa spiritualidad niya, nakikita niya na napipinpoint niya na makasalanan ka. Super apostle super apostle na siya ngayon. So may hindi ang hirap mag-imbento ng kwento kaya laging personal experience dahil na-experience ko itong mga ganitong klaseng kung ako ay nandun pa sa ganong klaseng paniniwala. So, may mga instances pa nga pagdating sa mga para i-authenticate nila yung sarili nila. Merong mga namatay na. Tapos nabubuhay daw ulit. May masasabi ka ba doon, bro? Yung mga ganong naririnig ko pa lang siya kasi, pero hindi personal. Pero meron, di ba? Meron ako naririnig, pero based sa mga nakaka-debate ko before tungkol dyan, hindi ko pa naririnig talaga sa kanilang may ganon more on self-proclaim yung mga pumunta sa hell ganyan. Yun naririnig yung mga ganon sa YouTube kasi kalat maraming ganon May isa pa nga ako napanood na pag pinanood mo talaga mukha naman siyang sincere, mukha namang totoo yung sinasabi niya. Ang siya yung dati siyang parang gangster na parang Mexicano na tapos satanist siya na he's into yung mga voodoo yung parang nakukulam ganyan.
Tapos may mga magic spell sila na inaano sa mga kaaway nila para yun nga, yung kung ano man yung mga spell na yun para to inflict harm on their opponents or whatever. Tapos nung di ko lang nakalimutan ko na yung story niya kung paano siya na-convert. Pero or parang natulog ata siya tapos binisita ata siya ng Holy Spirit or something. Kinausap siya or whatnot, nakita niya yung Diyos. And then after that, binigay niya yung buhay niya sa Panginoon. And then ngayon, opposite na siya dun sa ginagawa niya dati. Pero ngayon, spiritual realm pa din ang ginagalawan niya. Pero sa winning side na, kumbaga sa side na ng Panginoon. But when you listen to him, he sounds so authentic. Kasi nga, kumbaga, ikaw ba bro, ito tanungin lang kita. Pagdating dyan sa mga witchcraft and all that stuff. Kasi to, parang iba siya dun sa mga miracles or whatever. Kasi ito na yung dark side, di ba? So, yung witchcraft nga, yung mga ganito ganyan, mga spell, mga ganito ganyan. Ikaw ba naniniwala ka doon? Yung sa mga witchcraft, yung sa mga kulam-kulam, meron naman talaga eh. May exist pinagbawal ng Diyos yan. Sabihin, meron siya eh. Even sa scripture, may mention siya eh. I think siguro gagawin lang natin siya ng study para mas makita natin kung ano talaga yung pinagmumulan niya, paano siya ginagawa. And kasi the reason I ask, kasi ako rin I believe in yung mga ganong bagay. So having said that, kasi parang validate mo ngayon yung darkness, di ba? Ngayon, yung based nga sa kwento niya na ngayon he is now an agent of the light, kumbaga, so to speak. Pero moving in the spiritual realm pa din. Ngayon na validate natin kasi nga naniniwala tayo na witchcraft is real and stuff. So does that mean na totoo na rin ngayon na yung mga special powers niya na to heal people, na cast out demons, yung pag ganun ba, yung mga ganyan na yan, does it still qualify sa atin ngayon na mga Kristiyano? Na kumbaga nakakapag-cast out ka ng mga demonyo, yung mga sakit, yung mga ganyan. Siguro kailangan lang ma-clear yung distinction dun sa dalawa. Yung mga witchcraft, yung mga kulam, totoong nangyayari siya, pero it doesn't mean na same siya nung level nung sinasabi mo. Doon sa mga cast out ng demons, doon sa mga naglilihan, sa nagpapalayas ng demonyo, may panahon lang ito sa gospel eh. At after nung nag-resurrect si Christ, nag-ascend sa heaven, tapos panahon ng apostles, medyo hindi na siya masyadong makikita doon sa epistle. Wala nang masyadong ganon dahil malino naman na talagang panahon yun ni Kristo eh. Panahon ni Kristo yun. At isa pa, kailangan nating i-validate kung talagang may demon possession na nangyayari. Kasi talamak yan eh. Sabi ko nga, na-experience din namin yan. Akala ko demon possession yung nangyayari. Pero ang problem lang talaga ay health issue. So, kailangan talaga siyang i-validate kung totoo bang demon possession siya. I think kailangan may validation din na dapat gawin doon. Kasama doon bro, yung spiritual warfare. Kasi, di ba, sa charismatic Pentecostal, pag sinabing spiritual warfare, yan na yung binding the strong man, casting demons. Kasi, sa pinanggalingan ko naman, kumula airpot, Ghostbuster eh. Talagang, kahit saan, nakita mo yung demon eh. Parang, mas prominent pa yung demonyo kaysa sa gawa ng Diyos. Na lahat na lang sinisikay sa Satanas. Masakit ngipin, ay, demon spirit of toothache. Meron pang chief demon spirit of kung ano-anong sakit. Naalala ko na nga diba? Ganyan. So, ang ano doon, yun ba talaga ang spiritual warfare? Well, sa scriptures, makita natin na ang spiritual warfare is the war against the truth and lies. At ang sinungaling na si Satanas, hindi niya na kailangan outright lang magsinungaling. Para hindi ka tumingin sa katotohanan, kailangan lang i-divert ka. Diba? Isipin mo sa dami ng mga naniniwala sa ganong klaseng practices, hindi na kailangan magsinungaling ni Satanas kung tutuusin kasi doon pa lang diverted na sila, hindi na sila mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi nila pahaalagaan ng scriptures. So doon pa lang, panalo na siya kumbaga kung tutuusin. So, kailangan ma-educate din ng talaga natin, na kailangan natin ma-educate sa scriptures na spiritual warfare is not as we perceive it to be, na sabi nga, the battle is not against flesh and blood. So, tinitake nila yon bilang spiritual. Parang ghost fighter. Ganyan. Yun yung kalimitang understanding sa spiritual warfare. So, hindi ganun eh.
It's about truth and about lies. So kapag doon ka nag-focus, kasi pagpalagay na lang natin, merong quote-unquote, inaalihan ng masamang espiritu. Tapos sabihin na natin, napalayas, lumayas siya. Tapos hindi naman siya na-save. Gets mo? Yung bumalik sa katinuan, tapos namuhay lang siyang makasalanan, anong silbi nun? Si Christ, hindi siya nagpunta dito para magpalayas lang ng demonyo, kundi magligtas ng tao. At ganun pa rin, the order has continued na it's a battle against truth and lies because truth saves. The gospel truth saves. Kaya ang gagawin ng demonyo, idadivert ang tao dun sa mga peripherals, yung mga palamuti lang, yung mga tawag dyan, controversial. Pag na-divert ka na doon, hindi ka na mas magpo-focus ka doon, hindi ka nag-focus sa word. Either sa demonyo o kaya sa extremes ng manifestation ng giftings. Both are dangerous. So, ayun, nawa ay magkaroon ng sa mga tagapakinig natin, mga nag-tune in sa atin, magkaroon tumatak yung truth na hindi ito battle na kagaya kay Eugene versus Taguro. Hindi ganun. No, it's pag sinabi natin spiritual, kasi sa mga books ni Frank Peretti, alam mo yun, yung mga Piercing the Darkness, may mga books na about angels, and demons, ganyan, nagagerahan sila na hindi natin nakikita. Ano yung hindi mo nakikita? Doon ka sa nakikita mo. No? So sa madaling salita, kung ako nasa isang community, merong masamang tao dyan, hindi ko naman nilihan siyan para mawala yung masamang espiritu kung meron man. Gospel. Only the gospel can change a person. Why do you think na with yung power nga ng gospel to change a person, di ba? Bakit sa tingin mo na mas pinipili ng mga tao yung mga seemingly miraculous things over the gospel? Well, ang masasabi ko dyan, hindi, ang tanong mo, no, mas pinipili nila. Kumbaga, kunwari, yung mga miyembro ng mga, yung mga kulto na yan, di ba? Na imbis na, yung mas sobrang involved sila, sobrang andun sila sa moment na yun, na pagtanggap ng mga healing and deliverance, ang miraculous healing, na imbis na kumbaga parang pag marinig nila yung gospel, mas maengganyo sila doon. Oo, parang doon sila mas nadodro. Well, may take dyan si Justin Peters na sinabi niya, si Paul Washer, yan na yung judgment ng Diyos sa kanila. I think it's Justin nga. Ang judgment na sa kanila, false teachers and false prophets are God's judgment doon sa mga taong sumusunod sa kanila because that's exactly what they want. They don't want God. So they are not victims. They're not victims. Maniniwala ako na may mga unwilling victims. Meron din naman. Pero there is no innocent victim. NIV, bro. Diba? There's no innocent victim. Kasi pupunta ka doon para gumaling. Kung sasabihin ko sa'yo bilang pastor na paano kung hindi ka pagalingin ng Panginoon, susunod ka pa rin ba sa Kanya? Siyempre, mas gusto mong gumaling. Kung yun ang, mas napahalagahan, hindi mo nakita yung pearl of the great price. Hindi mo nakita yung value ng in-offer ni Christ sa cross. Mas mahalaga yung temporal life. Parang the type of Joel Osteen, Best Life Now. Diba? Ganon. Saka hindi nila nakikita yung ganda ng gospel. Yun. Na ang talagang issue ng ebanghelyo ay ipakita yung pagiging makasalanan ng tao. Ayaw nilang natatamaan, ayaw nila nasasagi yung pagiging makasalanan nila. Ayaw nilang tanggapin yun na makasalanan sila. At yun yung issue dinidil ng ebanghelyo. Kaya maraming tao ang ayaw pakinggan yung ebanghelyo. Mas gusto nila yung mga mirakulo, mga temporaryong karanasan lang kaysa doon sa eternal na inaalok ng ebanghelyo. At minsan yung nagiging problema. Kaya nakakalungkot lang na may mga nag-aangkin ngayon na mga gumagawa ng himala, mirakulo, mga nagpapagaling, nag-aangkin propeta. Pakinggan mo mabuti yung mga sinasabi nila. Wala kang makikitang tinatouch doon yung pagiging makasalanan nila, yung magsisisi sila sa kasalanan nila, lumapit sila kay Kristo. Walang ganun. Puro
tanggapin mo yung kagalingan, tanggapin mo yung pagpapala. So ganyan yung mostly maririnig mong mga pananalita. Iisa yung lingwahe nila actually. Iisa lang yung language na meron sila. Yun at yun lang din. Halos mauumay ka na nga dahil kahit yung mga nag-aangking propeta na yan, yung mga pinuso dun sa timeline ko, pag pinakinggan mo silang tatlo, halos ganun. Iisa lang yung lingwahe nila. Kaya doon mo makikita na nawawala yung sense ng gospel at the same time napupulaan yung mga mananampalataya dahil sa ganitong mga klaseng practices. So, ang nangyayari nga doon, akala nila lumalapit sila sa Diyos. Exactly. Akala lumalapit sila para sa Diyos. Hindi. Sa totoo lang, para sa sariling kagustuhan. For example, sa mga healing crusades, nandun talaga yung may sakit. Diba? Pumupunta doon at nananampalataya sila. May faith sila doon sa fake healer. Meron talaga silang pananampalataya at ina-attribute nila ito sa Diyos. Ito yung nakakaawa, yung talagang ignorant sa text. Na gusto talaga nilang gumaling genuinely and they're really praying to God. Pero dahil nga meron ding ito yung sinasabi ko unwilling victim. Pero hindi innocent. Unwilling kasi yun lang yung narinig nila eh. So itong mga to, ina-exploit talaga nila yung ignorance ng tao. Kaya pansin mo mga sa probinsya. Hindi yung observation ko. Yeah, more on that, bro. Yung observation ko na pupunta sa mga lugar na hindi masyadong naabot ng social media, mga taong walang kakayahang magpagamot sa doktor, sa ospital. So siyempre, isa na sa tong mga to, doon na sa panandaliang pag nagamot na maghihimala. So may pupunta doon na magsasabing pagangaling ka ng Diyos at wala rin itong access doon sa mga pagtuturo ng Biblia na talagang merong nangangaral doon sa lugar na yon. Mostly pansin mo yung pinupuntahan na ng lugar, lahat ganun eh. May mga pagkakapare-pareho. So may mga nandadaya, nabibiktima. Yung iba naman talaga ay imbis na may nagdadalawang isip na sila, pero sige pa rin. Parang wala nang ibang option kundi sige, dahil ito na yon, tugo na kami rito. So ang galing ng ma-observe mo talaga kahit hindi sa extreme ng signs, wonders, and miracles, yung mga gifts, pero ihilera mo siya dun sa what's in it for me. As simple as a seeker-sensitive church, makita mo na kagad, same lang. Itong mga extreme, may mga sakit, gustong gumaling, gusto ng miracles, pang sarili din, tama? Pang sarili. And maintindihan mo pa yun eh. Pero ang nakakalungkot ay yung talagang gusto lang yumaman. 'Di ba? Yung dahil ang tingin nila sa Panginoon nga ay genie. Ganun lang kababaw na sabihin na hindi naman kami kulto kasi hindi naman walang ganito ganyan. Pero at the same time, wala ring gospel. Ang preaching ay napaka self-centered, man-centered rather. So ano rin, magkakaranggo lang yung at mas para sa akin bro, I guess mag-comment ka. Para sa akin mas delikado pa nga eh. Itong mga churches na seeker sensitive kaysa dun sa mga halatang halata. What can you say about that bro? Totoo yun kasi yung obvious na talaga yun eh. At hindi mo na kailangang pag-aralan pa kung ano yung difference. Ang nakakalungkutan talaga dito sa mga nagpa-practice na to, ayun nga, unang-una mapapansin mo dyan, wala na yung salita ng Diyos, yung false hope nandun na sa mga taong na bibiktima nila dahil sa mga practices sa ganun. Pangalawa, yung glory ay hados sa ministry nila, sa pangalan nila nakakabit yung ginagawa nila. Kaya totoo yun kasi sa Pilipinas, identify mo kaagad kung sino yung kulto eh. At saka yung mga nag-aangkin na hindi naman sila kulto. Pero yung practices sila ay hyper na masyado. Kumbaga, masyadong labas na dun sa scripture. Kaya sobrang nakakalungkot dahil inaangkin nilang they are Christians. Sumusunod sila kay Jesus. Mga Kristiyano sila. So, ang nangyayari tuloy, napupulaan din ng mga kulto. Yung mga ganitong klaseng nagpapanggap o nagpapakilalang mga sa Diyos sila, pero yun nga, sobrang extreme ng practices. At even yung mga Muslim, yung Islam, sobrang baba ng tingin nila dahil sa ganitong klaseng mga
ginagawa. Yung face ng Christianity kasi sila. Nadadamay eh. So nadadama yung pangkabuuan ng Christianidad. So sa madaling salita, bro, kaya napaka-importante ng mga ministry kagaya ng Herald of Grace, yung mga nag-expose nito, na minsan ang nangyayari well-meaning Christians din, parang ba't kayo nagpo-focus dyan? Diba? Ako personally, as a pastor, hindi ako araw-araw nagkikipag laban sa social media para i-call out itong mga to because I have my platform, I have yung pulpit and also itong podcast. Pero pansinin natin kung ang tingin ng iba na ay dapat hindi na lang mag-focus sa mga yan mag-share na lang ng gospel. Kumbaga ang inisip nila, bakit nyo kami inaaway, hindi nyo naman kami kaaway. Yan, yung mga typical na sagot. Binabasa ko yung mga comment kay Jordan yung mga mapapansin mo isa sila ng mga sinasabi bakit kayo ba't yung inaaway itong mga to, bakit hindi lang kayo mag-share ng gospel para yun na lang yung pagkabalahan ninyo. Hindi nila naiintindihan kino-call out din natin sila kasi yan yung mandate din ng scripture parehong utos ng Bible yun na i-expose mo yung mga mali. At the same time, i-share mo yung gospel. Parehong kailangan yun na dapat ginagawa ng mga Kristiyano. At hindi lang siya iniatang sa isang tao, iniatang siya sa iglesia, sa mga mananampalataya. Kaya may mga ministeryong ganito, kino-call out natin yung atensyon nila para mag-isip silang mabuti. Biruin mo, isipin mo kung ako yung taong atin doon sa ganitong klaseng gawain, pupunta ako doon, may karamdaman ako, hihipan ako at matutuba ako. Anong sense doon pag bumangon ako? Anong mangyayari sa akin? Malilitas ba ako? Dadagdag ba sa kabanalan ko yun? Magiging mananampalataya ba ako pag ako ay natumba, pag ako ay hinipan at natumba? At nagkamalay ka na. Nagkamalay. Ano yung difference? Wala naman Kung ikaw ay mag-iisip na mabuti, wala mangyayari sa'yo pag natumba ka doon, pag bangon mo, ikaw pa rin yun. May sakaramdaman ka pa rin. So, nonsense. Walang kakwenta-kwentang... Ano lang talaga siya, ecstatic experience. At nakakalungkot kasi ganyan nga talaga. Lulunurin ka sa mga experiences, lulunurin ka sa mga bagay na akalain mong gawa ng Diyos. Kumbaga, as in, ano ka, tawag sa ganun, i-spoil ka Kasi para siyang drug na every Sunday, a different kind of high. Yeah. Tsaka yung picture, yung nagiging picture sa marami ay ganito yung klase ng pagkilos ng Diyos na yung mga usual na practices sa ginagawa ng mga ito, ang tingin nila, ito yung standard. Ito yung standard na pagkilos ng Diyos. So, ngayon, hindi na kailangan ng Bible. Kaya ang kailangan na lang, ma-witness sila at maranasan nila yung ganitong klaseng standard practices sa ginagawa ng mga nagpapakilalang ganito. Naloko din yung yung binanggit mo na to kanina, yung mga haves and have-nots. Na merong mga nagpapakilala may gifts at ang tingin nila sa sarili nila mataas. At tinitingala din sila ng mga have-nots, ng mga walang giftings. And makita natin na nagkakaroon ng spiritual abuse din. Dahil yung mga meron daw, may mga pangyarihan na ganito, naglo-lord over sila sa mga miyembro na wala. Sila yung parang sila yung may boses, may authority. Mga pangyarihan, kapangyarihan ako, ganun ang dating. So, malayo siya sa first century church. Hindi talaga siya picture ng isang iglesia. Kasi nga, sa 1 Corinthians, yung last week, nabanggit na pag-aralan, sa 14 yata yun, na ang design ng gifts, kung gagamitin man siya sa church, it is for mutual edification. Yes. Building each other up. Pero nabanggit ko na rin kanina, ang ending, mga pangalan nila yung tinataas. Ministry. Ministry. May pangalan. From the physical manifestation pa lang ng pagiging puffed up, may ano yun? May mga bodyguard. Sino ba yun? Yung may mga bodyguard pa. Yung prophet daw na. Isang prophet. Taga Mindanao yun, di ba? Yun yung nagpapa-activate ng Yun nga, akala sabi nga, yung SIM card? Kailangan na activation. Siya yun. And kabaliktaran sa sinasabi sa Philippians na gaya mo si Kristo, yung kanyang pagkababang loob.
do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but consider others better than yourself. Ay kapaligtaran eh. So, isa rin lang talaga yung litaw ng bituka nila, kumbaga. Yun nga pag sinamari mo, alos pagka pinag-aralan mo sila, alos yung ilang gawain nila, magkakapareho lang talaga. Sige. Ibang ano to? Kaya nga, totoo yung sabi ni Christ, by their fruits you will know them. Yan. Yun. So, I have a question sa inyo kasi and maybe I need some advice also. Kasi I have a very dear pastor friend who I consider talagang my brother and talagang very close to me. Recently nagkaroon kami ng conversation kasi nag-comment nga dun sa isang shinare ko na yung mga healer na yan. Tapos parang in the middle of our conversation nabanggit niya na kasi parang part ng ministry niya yun yung healing and deliverance. And so sabi niya sa akin, Kuya, I have seen it with my own eyes and experienced it na sa isang prayer nila sa isang hospital kasi nagvi-visit sila ng hospital or parang hospital basta may kung saan man yung sinabi niya na meron daw gumaling talaga yung tao na pinag-pray. So ako kasi hindi pa naman ako ganun ka well-versed sa mga bagay-bagay na to and hindi ko rin naman alam kung anong nangyari doon sa tao na yon, kung talagang total healing ang nangyari or ano man, di ba? Is it true to say na in the Bible when the Lord heals, He heals totally? Kunwari, kung may cancer ka, talagang miraculous healing na mawawala talaga yung mamamatay ka ng cancer-free. Kumbaga, parang ganun yung dating. So, itong sa mga nagpapagaling, how will we ngayon yung validate yung talagang katotohanan ng sinasabi na nahihil kasi yun nga mahal ko tong pastor na to and everything kilala ko siya talaga pero sa conversation namin he really believes na gumaling yung tao na yun and I have no way para ma-validate yun, di ba? So paano ko hindi ko tinatanong yung sa end niya, tinatanong sa end ko. Paano ko ngayon sa sarili ko yun na iti-take yun ngayon na ang gulo ng question ko, no? Sana naintindihan yung question ko. Should I just accept it as it is or may responsibility ba ako sabihin sa kanya na hindi, mali yung ginagawa? Alam mo yung without burning bridges or whatever or Sorry, hindi mo na. Sige, una, hindi kasi natin pwedeng atakihin yung experience niya. Dahil experience niya, it's very true to him. Wala nga ako doon. Wala ka doon. Hindi natin na-experience. At, kumbaga, wait lang, pause. Ang gulo naman ng asong to. Inigurang yun. Picture na Kulit. Ayun na. Wait lang, ayun. So, where was I? Experience. Yun nga, experience na yun. And pag yun kagad ang inatake mo, magiging lang siya, defensive. Defensive mode lang. No, dahil, experience niya yun eh. And, kumbaga, kung ako naka-experience ng, sabihin na natin, may nakita lang ako, no? May nakita ako, ganyan, may dumaan sa likuran mo, wala naman tao dyan, pero nakita ko may dumaan. It's very subjective, no? And ang hirap labanan yung tao na sobrang believe dun sa isang experience na yon at yun lang yung tinatayuan niya. So ang babasag dun, yung sinasabi ng scripture. So rather than argue dun sa experience, una muna, kung believer talaga siya, ay ma-establish muna yung dalawang bagay na important. Una, sola scriptura, in scripture alone. Second, tota scriptura. All of scriptures. No? Yung hindi lang nagdinitpick ng text at itatapal mo dun sa experience mo. So,
nagiging very productive conversation. Kasi nga, hindi mo ini-invalidate yung experience niya just to invalidate it at lumabas sa tama ka, kundi tinuturuan mo siyang mag-isip. Tinutulungan mo siya na makita na there's more to experiences na may mas solid na basehan kaysa sa experience lang natin. At yun yung salita ng Diyos. Hindi pwedeng iangat ang experience kaysa sa scriptures. Kapag inangat mo ang experience kaysa sa scriptures, malilito ka na. Magkakasala ka kasi experience like feelings is all fleeting eh. Mabilis lang eh. So ang experience na yan, ikaw magva-validate sa sarili mo. Pagka kahit sabihin na natin 10 kasama mo nagsabi na sinuportahan ka, tama yan. It doesn't make it right. Tama na outright yun. Kung binabangga mo ay scriptures. Kasi salita ng Diyos ang totoo. Yung katotohanan mismo. So, pagdating doon sa paggaling, ayun nga, para sa productive approach, ibalik siya sa scriptures kung ano yung examples na makita sa scriptures na ano ba ang miraculous healing. Pero at the same time, very important din na establish sa kanya yung talagang tinatayuan mo, tinatayuan natin. Na unang-una, we believe in miraculous healing. God still heals. Which is what I actually did. Kasi siguro nga iniisip niya na parang hindi na tayo naniniwala sa miraculous healing. Sabi ko nga sa kanya, hindi pas. Naniniwala nga kami na the Lord still heals miraculously 100%. And talaga na pag hinil nga niya, sabi ko talagang yung miracle nga eh. So doon mo na siya madadive sa scriptures na by the examples of scriptures makita mo yung authenticating kumbaga na kasi sorry. It is instantaneous, it is permanent, and it's glorifying God. So doon pa lang sa una, was it instant? No? Kung instantaneous yan, miracle talaga. Kung gradual dahil nagiinom ng gamot, lalo yung mga nasa ospital, maniniwala ako ng pinakamahirap patunayan ay yung nasa ospital. Kasi nagagamot na yan eh. Unless talagang padarating lang. Or talagang walang-wala na. Walang source. As in, hindi mapatunayan ng siyensya na may kinalaman ang gamot. Na walang kinalaman ng gamot. Pero at the same time, masasabi natin na mabuti pa rin ng Panginoon kung yung tao ay gumaling ng hindi through miracle. Kasi kapangyarihan pa rin ng Diyos in His providence na gamitin ang gamot at ng mga espesyalista. Ano pa rin yun? Biyaya pa rin ng Diyos ang kumilos doon, kapangyarihan pa rin ng Diyos. Kasi kung talagang hindi niya luluobin, mamamatay talaga yung tao, hindi siya gagaling. So ang nangyayari, na-highlight masyado yung miraculous. Yung ordinary means, iniisip natin, ay hindi importante yan. Ang Diyos din ang nagtatag nun eh. Pinahintulutan ng Diyos yun eh. So, hindi dapat ganun ang pananaw ng Kristiyano. Ang pananaw niya, hindi siya nagbabase or bumabalanse whether it's a miracle or natural means, kundi bumabase siya saan? Sa kalooban ng Diyos. Yun ang importante. Masunod ang kalooban ng Diyos. So, kung kalooban ng Diyos na mamatay ako sa sakit na to, so be it. God be glorified in my death through this sickness. If it's God's will to heal me through medicine, through doctors, glory to God pa rin. Ngayon, kung miracle, lalo na. Diba? Pero ano na bago doon? Na i-drive mo siya dun sa sovereignty ng Panginoon at dun sa katibayan ng soberanya ng Diyos na nakaangkla sa salita ng Diyos. Hindi sa mga temporal na bagay. Kasi, for example, paano nga akong gumaling? Gumaling dahil nagagamot eh. Tapos gumaling. Hindi miraculous. Nagkasakit ulit. So ano naman, dasal na naman tayo. Lord, ginawa mo na dati, kaya mo ulit gawin ngayon. You're the same today, yesterday, today, and forever. Nagkukuha tayo mga verse. Pero ang point, wala tayong natutunan dun sa pagtiwala sa kalooban ng Diyos. Dahil ang ginagawa natin, fino-force natin, gusto natin mangyari, yung gusto natin mangyari. Hindi yung kalooban ng Diyos. So the humble Christian would
learn how to be content sa kalooban ng Diyos. Not necessarily yung healing. For example, pupunta ako sa isang ospital, tapos mas kilig ako dun sa mga gumaling kaysa sa na-born again, may problema ako. Kung itong taong ito mamamatay na, tas hindi siya gumaling, I mean, terminal na yung sickness niya, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon para hilingin na gumaling siya. I would spend my time to share to him the gospel. Kasi mas importante yung kaluluwa niya kaysa sa katawang lupa na gumaling. Mas sisiguraduhin ko na ito yung nakakilala sa Panginoon. Diba? So, yun yung haba ng sagot ko, no? Pero I hope na pagbigay siya ng insight. Brother PJ. Same. Yun na yung sinabi ni Pastor. Actually, nilinaw na rin natin noong nakaraan na ang Diyos ay malayang gumawa ng mirakulo, nagpapagaling siya, hindi natin sinasabing hindi na nagpapagaling ang Diyos. At the same time, may mga means pa rin naman talaga ang Diyos sa ginagamit. Mga natural means para dun sa kagalingan ng tao. At kung gumaling siya dun sa panahon ng pananalangin, ipinanalangin yung may sakit at talagang gumaling siya at hindi na bumalik talaga yung karamdaman, napatunayan sa medisina na talagang totally na gumaling, sa Diyos ang papuri pag sa ganun. Pero yun nga, ang delikado lang kasi doon, baka dumating sa punto na yung dahil sa pamamagitan ng isang tao ginamit siya ng Diyos para sabihin na meron siyang gift of healing. So yun naman yung pagiging, yung another side naman na pwedeng maging delikado sa part na yun. Pero again, kaya ang sinabi ni Pastor Angel, ang number one na dapat dali natin yung karanasan natin ay dun pa rin talaga sa scripture. Yun talaga yung magbabalance at magbibigay linaw dun sa mga experiences natin. Okay. I have a question ulit. So, ngayon na, kumbaga, in-affirm naman natin na we believe that God still miraculously heals people according to His will, di ba? Sovereignty ng Panginoon. Just for the sake of our viewers na baka hindi masyadong familiar sa how can you believe that and say that you are a cessationist? Believe yung miraculous healing and still gets ko. Kasi pag cessationist ka, hindi ka na okay, explain lang natin yun. Kasi may misconception nga sa mga cessationist na ang tingin nila sa mga cessationist, hindi na naniniwala sa miracles. So, hindi yun ang cessationism, yung biblical cessationism. The true, yung cessationist na position is not, not believing na wala ng gifts. Or not only not believing na wala ng miracles, pero ang hindi na natin pinapaniwalaan at ina-uphold ay yung miraculous gifts. Na halimbawa, ikaw, may dispensation ng gifting sa'yo for healing, meron pa gaya ng New Testament, na may mga apostles kaya magpagaling, mga propeta kaya mag-prophesy. Hindi na yun kailangan ngayon. Kasi nga, yung mga gifts na yun, it is necessity nung panahon na hindi pa tapos ang scriptures, nung 4 na sulok ng scriptures, kasi itong mga apostles na to, since sila ay humahayo, they need to have an authentication sa mga tao that they are really sent by God. So ako, kung pastor ako, kunyari, punta ako Masbate, kung may question sa akin, paano ko maniniwala sa'yo na ikaw ay talagang nagsasabi ng totoo? Hindi ko patutunayan sa pamagitan ng miracles. Hindi. Ang i-share ko, yung gospel, yung salita ng Diyos. Kung question nila yung scriptures, kailangan equip din ako na patunayan yung veracity ng scriptures that it is true, it is inspired by God. So, hindi na ito labanan na ikaw ba ay sugo ng Diyos. Bakit? Nagsalita na ang Diyos. In the New Testament, in the New Covenant, ang nagsalita sa pamagitan hindi na ng propeta, kundi ng anak niya, scriptures, na sinulat na ng mga apostol, nung naisulat na ito. So, nung naisulat na the canon of scriptures, wala nang kailangang maging apostol na magwiwika pa straight from God, na magsasalita siya na lahat ng sasabihin niya ay galing sa Diyos. Dahil kung may totoong apostol ngayon,
lahat ng sasabihin niya dapat idagdag sa scriptures. Kasi gano'n ang apostol, no? Na kinasihan ng Diyos na magbigay ng mga giftings o mag-manifest ng mga gifts, magpagaling, magbuhay ng patay, and those are all authenticating in nature or purpose. Ngayon, naniniwala pa rin tayo sa healing, pero hindi tayo naniniwala na may miraculous spiritual gifts pa na kailangang gamitin ng iglesia. Hindi na siya kailangan. Unang-una, nung araw, yung medicine hindi pa ganun ka-advance. Namamatay ang tao sa lagnat. Ngayon, kung yung anak mo nagkukumbulsyon sa lagnat, dadalhin mo kay pastor para ilayhan at gumaling, papatayin mo yung anak mo. Gawin mo, gumawa ka ng tubig na malamig. Lagyan mo ng yelo o dalhin mo na sa ospital, isugod mo sa ospital. Ba't kay pastor pupunta na buti kung talagang walang-wala? Di ba? Meron may ospital Di ba? So, dun napaka-practical nun. Napaka-simple pero maintindihan mo bakit hindi na kailangan ngayon ng miraculous gifts. Di ba? Ngayon, yung nasa ospital, kung totoo na may gift ng miracle pa rin ng tao, ang sinugo ng Diyos, dapat same din yung nature ng healing dati. Paano sa New Testament, ganoon din sa modern day. Hindi nagbabago yun kasi same nga si God diba? Same yung kapangyarihan. Kung paano yung mga anino ng mga apostol nagpagaling, dapat yung anino rin kung sinong nagkiklaim na apostol magpagaling. Diba? So, yun yung malinaw na hindi natin sinasabi na hindi tayo naniniwala sa healing or sa mga miracles. Naniniwala tayo. And we believe that the best miracle is the transformed heart of an unbeliever to a believer. Brother, ayun. Nadaanan mo naman pa sa halos. Parang redemptive history kasi yung naging approach dun sa Hindi, yung mga miraculous gifts ay natapos siya kasi meron na naman talaga silang particular role in the redemptive history na yung ginamit siya sa ministry nung panahon ng mga apostol at yung mga signs and wonders ay kino-confirm lang naman dun sa dahil sa pinoproclaim nilang ebanghelyo at nung na-build na yung foundation, sabi nga the church is built on the foundation of the apostles and the prophets. So tapos na yung pundasyon, may pundasyon ng naitayo. At sabi, malinaw din naman sa Jude, yung faith na sinasabi doon was delivered to the saints once for all. So malinaw naman yun, once for all. At nangungusap na ang Diyos ngayon sa huling araw, sabi sa Hebrews, sa pamamagitan ng kanyang anak. So final na yung word, nagpahayag na siya, and hindi na kailangan ng apostles, prophets, hindi na kailangan ng tongues o anumang mga signs and wonders or mga ano pang mga mirakulo na ginagawa ng mga nag-aangkin ng sila ay mga sugo ng Diyos dahil meron ng scripture na mas malinaw yung revelation. Amen. Mas mahilang yung kapayagan. Kaya maganda yung position ng position dito ng reform sa cessationism kasi hindi lang siya basta ang argument niya hindi lang dun sa pagiging complete ng canon kundi yung pinakang main argument niya ay yung redemptive history at eschatological siya. Amen. So ibig sabihin nagsista yung mga apostolic gifts dahil dumating na yung new creation na inusher ni Christ. Through cross event at yung Holy Spirit dun sa Pentecost. So ganun kaganda yung reform position pagdating sa cessationism. Pakalinaw nun bro, no? Napaka-importanting makita nila yun kasi nga sa pinanggalingan natin ignorant kami dun na for example na lang, napakalinaw tayo. Napakalinaw yung Joel, yung fulfillment ng prophecy sa Joel yun na yun Tapos bilang gagamitin ulit ngayon sa panahon niya. Di ba weird yun? Pero why do you think na kasi ito ngayon sa pag-aaral natin, it's plain to see, di ba, yung mga itong position nga na to na ina-uphold natin. Pero bakit kaya yung mga charismatic, yung mga bakit kaya hindi nila nakikita yon? Alam mo yung question kasi, bakit? Yes. Kasi if it's there, kasi nag-aaral naman din sila ng Biblia, di ba?
how can they not see it na as we see it, kumbaga? Sa tingin nyo lang. Hindi naman natin talaga hirap sagutin ang hirap sagutin kasi hirapan mo kami. Ilang naman ang trabaho ko dito. Wala kasi akong alam kaya marami ng tanong. Hindi ko ma-direct na hindi ko siya masasagot ng diretso, pero I think ang problema kasi dun sa pagtingin sa scripture ay parang pag binasa natin siya tapos i-apply natin siya na tayo yun. Parang tinitake natin yung text na applicable din para sa atin. Alam naman natin yung ibig sabihin na parang pag nabasa natin yung isang text, ganito pala dapat yung gagawin. So parang i-apply natin siya sa atin kahit iba naman yung context na pangyayari doon sa kinuhanan natin ng mga text. At the same time, yung pag-aaral din kasi kailangan din syempre ng mag-guidance May magagabay sa pag-aaral ng Biblia. Ang nagiging problema lang kasi dito sa mga self-proclaimed apostles na ito ay saka yung mga fake healers na yan, binabasa lang nilang sarili yung Bible at iniintindi nila yun na para sa kanila yung application ng mga sinasabi sa Bible. So not knowing na dapat irespeto yung sariling context ng scripture, may hermeneutics yan, may tamang approach dun sa text, hindi siya yung bara-bara na parang kang nagbasa ng dyaryo na ganun lang tapos ako to, gagawin ko to kasi ito yung sinasabi. So although na marami pang pwedeng butas doon sa ganong klaseng approach sa scripture. Pero ang dami pa na pwede. Pero sa akin personal kong take yun sa akin lang personal kong take yun. Yung hindi mo tinitik talaga yung scripture seriously na ang pag-aaral mo ay para maintindihan yung scripture. Kundi binabasa mo yung scripture na ang goal mo ay may apply mo agad sa sarili mo na even yung mga signs and wonders ay gusto mo nang i-take literally na mangyayari sa iyo. Siguro may dagdag ko bro. Ganda nung Pero tama ka, parang hirap niyang sagutin kasi hindi mo na ma-judge yung heart ng tao. So siguro sasagutin ko siya sa ganitong paraan na wag nating kakalimutan na may kaaway. May kaaway talaga tayo. At winarna ni Pablo yan sa mga iglesia. Lalo kay Timothy, may mga false teachers talaga. May mga wolves in sheep's clothing na simula pa kay Christ, sinasabi na yun na may mga nagpapanggap at active talaga sila. And since they are active, effective din sila sa ginagawa nila kasi i-exploit nila yung depravity ng tao diba? So because of that, aside dun sa meron ng merong pansariling kasamaan ng tao i-exploit pa. So mas matindi ngayon yung problema kasi yung mga false teachers and false prophets and wolves in sheep's clothing hindi nagpapahinga yan. Diba? Hindi na kumbaga walang day off yung mga yan talaga. Tuloy-tuloy lang mag-spew ng lies yan. And may mga churches na for example, yung Bethel, nagtitrain pa sila. Talagang nagpapakawala sila ng quote-unquote missionaries. Meron silang school of theology. Hogwarts. School of divination. Meron silang ganun certain school mismo na sa Redding, California. At kasama na dyan yung Activate. Yung mga online na napakadali na ngayon makakuha nung sinasabing kapangyarihan. And hindi na bago. Hindi na bago yung gawa ng demonyo, ganun pa rin naman. Kaya nga napaka-important ni sabi, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. I-expose talaga sila. Kung di natin sila expose, magugulat na lang tayo, nasa mga pulpito na natin yan. Sila na yun nandoon. Mapapasok tayo kasi ignorant ang church So maganda rin, may mga ministry gaya nga sila Justin Peter, sila Brother Jordan, mga kapatid natin, sila Servus Day, mga kasama natin na naghahayag talaga, ina-expose to mga bagay na ito. And sabi ko nga, sana madagdagan pa Pero at the same time, heads up lang, hindi lahat tinawag para dyan.
Talagang iba kasi iniisip na kailangan parang parang I understand, no, may burden na ganun, pero hindi lahat tinawag para doon. Saka pinag-aaralan talaga siya, pinag-aaralan, hindi lang for content. Dahil yan, matindi ang mga yan, may ngipin yang mga yan. Tsaka ito yung panahon na kung saan ito yung natin, social media talaga eh. So, dito natin din pwedeng gamitin yung mga para magkaroon ng exposition sa ganitong mga pag-aaral. Kaya, napakabuti na ng Diyos dahil even yung social media ginagamit na para i-expose yung ganitong klaseng mga aral. At the same time, ay mag-benefit din yung mga nakikinig kung sila ay maaring papunta na rito o nag-uumpisa pa lang. So, meron silang pwedeng ma-approach na mga tao pagdating sa ano ba talagang una nilang gagawin, at kung biktima na sila, pwede naman silang magtanong din kung ano ba talaga yung totoong sinasabi ng scripture dahil may ganitong klaseng mga ministry na. Yun, siguro may mga, kasi na yung oras, no? 8:55. Ewan kung tama to. Pero may mga question kasi, siguro i-address natin ibang questions. Kayo Doy, baka may mahugot ka dyan. Ito may bago. Sabi, meron tong tanong. Number 1, ano po yung biblical basis na nagtapos na yung miraculous gifts? At nagtapos po ba ito nung maganap na ang canonization? Yun muna. Paano yun? Okay, sagutin natin hanggang sa makakaya natin, no? Kasi medyo hotly debated. Hindi na natapos yung debate dito sa topic na to. So may mga interpretation ng 1 Corinthians 13 na nagsusupport do sa cessation ng gifts. So, simulan lang natin. Subukan natin kung matatapos natin. Sa verse 1, if I speak in tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but I have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at the wrongdoings, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. So ito yung pinagdedebatihan na dito makikita natin na nagko-continue ang giftings. Dito, sasabihin naman ng cessations, makita natin na nag-cease. So, one thing is very clear dito, that it will pass away. Yung mga gifts, may magsisis, may titigil. Ngayon, titignan natin, kailan itong magsisis, kailan magpapass away. May mga readings dito na sinasabi, pagbalik ni Christ. Yung mga common views. Common views, lalo sa camp ng mga continuists, sabihin nila, magsisis yan, dahil sinabi dito, when the perfect comes, the partial will pass away. No? I would hold in this argument in verse 9, coming from verse 9, for we know in part, incomplete, then we prophesy in part. Incomplete din yung prophecy, yung paghahayag. But when, karugtong nun, verse 10, the perfect comes, the partial will pass away. So ano yung perfect na darating? It's not Christ. Hindi si Kristo yung hinihintay para mag-pass away yung imperfect. It's not about being glorified and then you will fully know kung ano yung mga dapat mong malaman. Ano yung dumating na perfect. Na hindi na pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan.
It is very clear na ang prophecy ay paghahayag. At kung ang pinanggagalingan dito ni Pablo is we know in part, alam natin yung incomplete. That's why we also prophesy yung incomplete. And this is very true sa New Testament, sa mga epistles or sa Acts makita natin yung mga kapahayagan doon here and there. Putol-putol. Pero kompleto siya pagka binuo mo from Genesis to Revelation. At nung na-canonize ang scriptures, doon natin makita that the perfect Word of God came. Nangyari na yon, so hindi na natin kakailanganin ng mga gifts. Hindi na kailangan mag-prophesy. Bakit? Ano ipaprophesy mo kung maghahayag ka ng galing sa Panginoon? Lahat na ng sinabi ng Diyos na isulat na. So kung sasabihin mo na, yung sinasabi ko galing sa Diyos to at salita to ng Diyos, di buksan ko nila yung Bible, wala ka na ring silbi. Wala nang silbi ang prophet ngayon kasi kung sasabihin mo sa akin na yung sasabihin mo ay nasa sa scriptures, dito na lang ako sa scriptures. Kaya nga sabi, if you want to hear the word of God, read your Bible. If you wanna hear the word of God loud, read your Bible aloud. Di ba? Nakasan yung pagbabasa ng Bible. So isa to sa mga very simple na gusto kong emphasize lang pagdating dun sa completion ng canon at sa cessation ng gifts. Kasi there's a case to be made here, especially in the effect, no? Yung when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Immature. But when I become a man, I gave up childish ways. Ano yung mga childish ways? Ito yung mga kaparaanan ng bulol ka, magsalita, hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Nung dumating ang scriptures, sa kahayagan sa Timothy, the word of God is sharper than any double-edged sword and it's useful. Makagamit-gamit siya sa lahat na ng faith and practice ng Kristiyano. Pagdating sa verse 12, for now we see in a mirror dimly but then face to face. Ang sinasabi nila, yung face to face daw nito ay pag kaharap mo na si Christ face to face. Hindi ko alam paano na ipasok. Pero isa lang yung clear dito. Walang kinalaman doon yung kaharap mo si Kristo na for now we see in a mirror dimly. Yung now doon, now sa panahon nila, hindi sa panahon natin. Now dimly sa panahon nila, ngayon face to face, kumbaga mas maliwanag. Ilang pinatutukuyan. I know in part, kagaya ng sinabi, we prophesy in part because we know in part. Then I shall know fully. Mas makikilala ko, mas malalaman ko ng kabuuan even as I have been fully known. So, brother, baka may... maganda yung ginawa mo, Pas, kasi malino naman talaga siya doon na talagang yung perfect dito is the completed canon. Malinaw yun. At malinaw din doon sa Revelation 22:18 na yung Book of Revelation is the completion of prophecy. So there's no need pa ng another prophecy kasi tinapos na siya kumpleto na siya. Maganda yung binanggit doon sa verse 11. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Noel dito na yung previous revelations modes are immature compared dun to the maturity of finalized revelation. So maganda yung point na sinabi ni Pastor Noel. May paghahambing si Apostol Pablo doon sa figure ng child to adulthood, yung doctrinal maturity. So matama yung binanggit mo doon, Pas, na hindi siya dire-diretso na ipinakita kundi paunti-unti until maging malinaw na sa complete canon. I think magandang sagot yun doon sa ito yung ginagamit nilang text. So marami akong nakausap na continuationist na comfortable sila doon sa kanilang explanation. At the end of the day, Christ is the Lord of our conscience. Yes. Kung naririnig mo ito ngayon at kumikilos ang banal na espiritu, nililiwanagan ng puso at isipan mo sa pagkaka-explain, huwag ka magmatigas. Diba? Kasi very clear naman Ang problem na lang, kung nagpapatuloy ka sa continuationism because of for your personal reasons na lang, hindi na to glorify God. For example, kasi kapag na-uphold mo yung cessationism, magbabago yung worship yung mareregulate yung principle ng worship. So maraming tatamaan.
So yun, isa sa mga reason kung bakit minsan nagmamatigas tayo. Saka ano rin, naalala ko rin doon na yung case na to ng cessationism dun sa text na to ay hindi siya mag-stand or fall dito lamang sa isang text. So kaya magandang na-brought up din ito. Dahil isa ito sa mga, although na debatable yung text ito, ang gandang pag-usapan kasi mas na-enhance yung understanding natin, tamang understanding natin dun sa text. Yun. Tama yan debatable siya hanggang ngayon. And it's very important na exercise natin yung mga mind natin. Huwag lang tayo magiging bulag na tagasunod. Dahil sa experience ko, totoo na hindi pa nagsisis kasi nangyari sa akin. Hindi yun matibay na basehan. Diba? Kailangan may babalik tayo dun sa scripture. Amen. Although na yun nga, pinag-uusapan siya, debatable yung topic, pero ang gandang pag-aralan kasi mas doon natin nakikita. At dapat pag-aralan. Oh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na doon lang ako sa middle. Oh. So kailangan mag-decide ka kung alin talaga doon yung walang middle ground walang middle ground. Hindi ka pwedeng gigitna kasi it spells your life Tsaka hindi natin i-encourage na maging ganun lang yung position mo, yung understanding mo. Ito na lang bro, tanongin kita dito. Paano masasabi mo sa mga open but cautious? Alam mo naman yun, open but cautious. Anong masasabi mo dyan? Ang open na kasi pero nag-iingat naman. Oo, may pag-iingat naman. Maganda naman kasi may pag-iingat. Yun nga lang, I think ang pinakang maganda talaga ay yung conscience talaga ay mag-undergo dun sa scripture at yung pagiging open doon sa pagiging open nila doon sa position nila ay hindi naman natin sinasabing mag-stay na lang doon. Oo. Kaya nga pinapersuade natin sila sa constant teaching, studies. Pina-challenge natin sila to study para yung open ay magkaroon na talaga ng proper decision kung saan talaga. So bro, masasabi mo kasi ang proposal ko, wag maging open but cautious, pero maging biblically discerning. Tama. Kaya hindi ko na makomment. Pero yun yung pinakang mismo sinasabi ko na maging ganun. Discernment. Discernment. At wala namang, actually, yun yung challenge natin mag-aral. Total, andun na naman sa estado na nandun na sila. At tayo ay, una, hindi naman talaga tayo kumbinsido. Sa constant teaching din naman talaga tayo na kumbinse. At naging standard natin yung scripture. So, I think, kung kinukonsensya ka na, baka mag-decide talaga ng alam mo na mabigat sa scripture yun na tama. Yun why? Anong pumipigil? Diba? Amen. May tanong pa. What about po yung dreams and visions? Included din po ba yan sa mga nawala? Kasi napanood ko yung testimony ni Nabil Qureshi. Patay na to, diba? Namatay na yan. Telling, ano yan ni Ravi? Kasama Ravi. Telling that he saw and talked to Christ in his dreams, and therein Christ told him that Christianity was a true faith. Kasi galing Muslim siya, di ba? So in his dream, yun nga. So marami ng Muslims yung nagiging Christians dahil sa mga nagki-claim ng gusto ko yung sagot ni Pastor Noel Oo. Gusto ko yung sagot ni Pastor Noel na bilang ang Diyos ay soberano. He can do that. Even sa dreams, kaya niyang gamitin yung panaginip. Dahil mahirap nga, actually sa mga Muslim talagang mahirap sa kanila nalunukin yung Biblia. Alam naman natin ang laban ay Biblia at Quran. Napakahirap lunukin sa kanila yan. Pero yun pa rin, doon ako sa sinasabi ni Pastor Noel, nagustuhan ko yung sagot niya ngayon na talagang even dun sa dreams na yan, pwedeng gamitin ng Diyos para sila ay lumapit kay Kristo. Pero hindi pa rin ilalabas dun yung ebanghelyo. Kung sakaling may experience sila yon, kailangan pa rin nilang marinig yung pangangaral lang ebanghelyo. I think yun lang yung pwede kong doon, si Pastor Ray. I totally agree doon. Siguro masasagot din dito yung tanong ni Brother Greg Honasan. Brother Greg, sobrang busy lang, pasensya na. Yung Experiencing God by Henry Blackaby. Have you read that? Ano masasabi mo doon? Devotional ko yun. Ano masasabi mo doon, bro? Kasi yan, legit na question ito ng kapatid natin.
Recall ko muna konti pas. Balikan kita. Ikaw muna. Sige. Ayun, so, ayun nga, yung dreams, I have a very hard stance dati dyan na hindi ako naniniwala Kasi nga, cage stage cessationist. Yung bang hindi ako naniniwala. Pero nung habang naintindihan ko yung sovereignty ng Panginoon, yung kapangyarihan niya, ang masasabi ko na mas tamang posisyon na tinatayan ko ngayon is kaya sinabi ni Pastor Noel, kinote ni Brother PJ na in God's sovereignty, He can do that. Kaya niyang gawin yon, but it doesn't mean na it is the order of part talaga ng niya yun, ng pagliligtas. No, kasi naniniwala ako na sa case ni Nabil, hindi naman yung dream ang nagligtas sa kanya Naging way yon para mas magkaroon siya ng interest, pero kung wala pa rin gospel, he cannot be saved. No, hindi pa rin mangyayari na maligtas siya. So again, may mga kaparaanan ng Diyos na hindi natin lubusang maintindihan. So sa bagay na yon, makikita natin na dreams and visions consistent pa rin siya sa cessationism stand, kasi hindi naman siya confined doon sa mga prophets lang. Si Nabil Qureshi, never na narinig ko siyang nag-claim na dahil nagkaroon siyang dreams and vision of Christ, prophet siya. Never niyang claim yun. So doon ako tumatayo na kahit nangyayari yon, it doesn't mean may miraculous gifts yung nakakita o nakapanaginip. It's still through the sovereignty of God. Actually, biyaya talaga yung kinahabagan yung taong yun na sa ganung kaparaanan inabot siya ng Panginoon. Kasi kung hindi naman siya inabot din ng Diyos, hindi niya rin mayrinig ang gospel. Ano yun? Henry Blackaby. Ayaw nga pala. Wala na si... Ni-recall ko kung paano ba... Although na parang kasi yung binabasa ko yung book niya, parang devotional talaga yung yung pating nung book niya. Ano bang mo doon, Fasik mo muna? Siguro kasi kinaano ko siya sa pina-pattern ko siya doon sa mas worse na book. Yung writer, yung ano ba yung book to? Jesus Talking ba? Another book niya to yata, no? Hindi, sa iba pa. Babae yung author naman ng Jesus Talking nga ba? Jesus Calling. Babae naman. Ang sinasabi nito, nagsasalita ang Diyos at sisulat mo. Kung ganun ang practice, kung ano sinabi ng Diyos, part ng scripture yun. Dapat yung sinulat mo, isama sa Bible. Kasi salita ng Diyos yun Diba? So, doon, pinapattern ko siya doon na kung nakakarinig ka ba, na-experience mo si God ng personal, naniniwala ako na in the New Testament, yung personal experience kay Christ or kay God, sa Diyos, shouldn't be personal, period, but it should be for mutual edification. Yung kung sinasabi mong may personal experience ka or you've experienced God, it is not for your own edification. It's not for your strengthening. It is for the strengthening of the church, building up of the church. Ngayon, kung anong nangyayari ang sinasabi mo experience with God or narinig mo ang Diyos o personal ang lakad mo sa Panginoon, may mga cases na masyadong personal narinig na nila audibly ang Diyos, may problema. That's yung problem ng mga cults ngayon. Hindi mo na kailangan ng church. Naririnig nila yung tinig ng Diyos. That's why sila yung huling sugo. Ano ka na nun? Self-sufficient ka na kung may direct connection ka kay Christ. Yung danger Yung danger na meron kang narinig, may napanaginipan ka, tapos eto na, sinugo na ako ng, mamaya yung interpretation mo, sinugo na ako ng Diyos kasi meron akong revelation galing sa Kanya na naginip ako, may vision ako. Yan na yung unti-unting danger Papunta ka na dun sa punto na next month, de-declare mo, ikaw na yung appointed son of God dahil sa ganong ayun. Alright. Okay. Siguro, let's take one last question. Ito may naghahabol Sabi ni kapatid na Rio, the gift is according to the Holy Spirit in 1 Corinthians 12:11. Can you limit the gifting of the Holy Spirit?
Yun, brother. Ano tanong niyo ulit? 1 Corinthians 12:11. No? Basahin mo natin. Can you limit the gifting of the Holy Spirit? 1 Corinthians 12, 12:11. 11. Tingnan muna natin yung text. Ngayon ba yung appropriation. spiritual gifts? Medyo broad ang take ko dun sa question. Pero sige. All these are empowered by one and the same Spirit who apportions to each one individually as He wills. Tama naman yung text. Tama. Yung question niya ay, nalilimit ba natin ang Holy Spirit? Parang ganun yung tanong. I think hindi ganun yung idea ng text eh. Bibigyan na tayo yung maglilimit doon sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Remember, ang ina-address dito ni Paul sa Corinthians ay yung gifts ng Holy Spirit, na spiritual gifts doon sa iglesia ng Corinthians, na ipinapakita niya rito na wag silang ma-astray. Yun yung context eh, doon sa mga pagano kung saan sila dati ay kabilang. Pinapaunawa dito ni Apostle Paul doon sa verse 3 na yung spirito ng tinutukoy niya rito hanggang doon sa verse 11 ay yung variety ng gifts. Ibig sabihin, dapat ito normally ay talagang nagpapangasyon bilang mga mananampalataya. At dapat sa panahon na ito na sinasabi ni Apostle Paul yung part ng 2 Corinthians chapter 12 ay binigyan yung bawat isa ng kakayahan ng spirito para doon sa gawain ng ebanghelyo. And I think maling tingnan natin na sabihin doon sa verse 11 na tayo yung maghihinder doon sa kapangyarihan ng banal na espiritu. I think maling take yun kasi hindi ganun yung idea or yung thought nung sumulat nung 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Hindi ko magets kasi yung bakit ginamit niya yung 2 Corinthians 12:11 para sabihin na parang tinatanong niya kung malilimit pa natin ang Holy Spirit. Hindi ko kasi, hindi nga sabi medyo broad yung question. Siguro, para lang ma-discuss natin maayos. Kung ang stand hindi dapat natin nilimit ang Holy Spirit kasi siya nagbibigay ng giftings. Agree ako doon. Actually, we cannot. We cannot talaga, oo. Pero, ang naglilimit sa Holy Spirit ay yung sarili niya. Actually, God, sasabihin, di ba, meron bang bagay na hindi kaya gawin ng Panginoon? Marami. He cannot sin. He cannot lie. Kapag labas sa kanyang attributes, hindi niya to gagawin. Banal siya eh. So, pagdating sa Holy Spirit, ganun din. Kasi, Trinity eh. Trinitarian tayo. Is a third person ng triune God. And we believe na kung may limit at limit lang ang pag-uusapan, si God ang naglilimit sa sarili niya sa apat na sulok ng kanyang salita. Hindi niya i-contradict ang sarili niya. So for example, in the dispensation of the giftings, kung may gifts na ginagamit, it is for the church. Tandaan natin, 1 Corinthians is for the Corinthian church at para din sa implications ito sa modern day believers. Pero makita natin doon hanggang 12, 13, hanggang 14. Sa 14, panakita that it is for the mutual edification of the church. It's never for personal edification. At the same time, pag pupunta ka na dun sa limitations, meron kasing mga pastors nagsasabi or mga miracle workers, quote-unquote, prophets, healers na kinakahon nyo ang Diyos. Huwag nyo ikahon ang Holy Spirit. Mismo salita ng Diyos, yung naglilimit sa parameters kung sino ang Diyos, hindi ka pwedeng lalabas doon. So, ang nangyayari, kung hindi, kung ang stand, wag nating ikahon ng banal na espiritu, tama yon in a sense na wala tayong kapangyarihan over the dispensation ng kapangyarihan ng Holy Spirit o sa paano siya kumilos. Pero at the same time, hindi rin naman tayo lalabas doon sa parameters na siya rin na naglagay. Hindi niya i-break yun eh. So kapag may nakita tayong mga quote-unquote manifestation ng gifts, for example, drunken in the spirit, masasabi ba nating banal na espiritu pa yun? Sinabi, do not be drunk with wine, which is debauchery, but be filled with the Holy Spirit. So kinontrast yung paglalasing sa pagkilos ng banal na espiritu. Why would the Holy Spirit use something that is very opposite of His character para gamitin niya na manifestation niya? Impossible yun. Pangalawa,
sasabihin ng mga pastor na magano tayo, let us let loose, palayain natin mga sarili, hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa atin. So kung may gumugulong diyan, okay lang yan, magtatalon ka. Be out of control of the Holy Spirit. Be out of control for the Lord. No. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Pag nawala yun doon, out of control ka na, hindi na Holy Spirit yun, ibang spirit na yun. So doon pa lang makita natin, may mga limitations talaga. But as for, do we have control? Kung ano yung, hindi. Baka gamitin din yung, do not, quench the Holy Spirit. Ano masabi mo, bro? Do not quench. Fire daw Firefall daw Mahirap Pero yun, maganda yun pa. Salamat doon. Actually, pag dinila mo talaga yung text yung binanggit niyang text, 1 Corinthians 12:11, yung sinabi yun, all these are empowered by one in the same Spirit. Yung all this doon, yung pinapatungkulan niya, doon sa mga previous verses. Ito yung mga gifts na dapat ay present doon sa Corinthian Church na ina-address si Apostle Paul. Tapos binanggit mo rin doon na kung merong pipigil sa Holy Spirit, sarili niya yun. At yun yung who apportions to each one individually. Amen. As He wills. Amen. So ibig sabihin, siya yung mismo. Siya yung may control. Siya yung magkukontrol sa sarili niya. So I think, yun din yung magandang part doon. Ayun. So, mukhang may tanong pa ba? Meron, let's just take one last one para ma-address lang dito. Sige. Kami ni Brother Mark Edroso lang. Scripture lang po ba talagang nag-speak si Lord? Kasi po meron po minsan nag-pray po ako and ask ko si Lord, then suddenly may dumaan na bus at may Bible verse na sumakto po na parang si Lord talaga sumagot kasi sakto po yung Bible verse. Di scripture din. Answer na prayer ko po. Scripture lang, nakalagay lang sa bus. Verse yun Kung hindi mo binasa bro yung scripture, hindi mo narinig yung tinig ng Panginoon. Tama. Yeah. So again, scripture pa. Pero sige, may mas anong broad na answer dyan bro? Sa akin, talagang sa scripture, malino naman sa Bible na ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang paraan. Nagsalita siya sa mga propeta, sa mga apostol, sa waling araw, sa anak niya, and now we have the scripture. Doon talaga nangungusap ang Diyos. Kaya nga, lagi natin sinasabi, binavalidate natin yung mga experiences natin, naririnig natin, doon pa rin sa scripture. Sabi niya naman, may scripture siyang nag-confirm doon sa pinapanalangin niya at may nabasa siyang scripture. Well, I think, nangungusap ang Diyos, malinaw naman sa scripture. Siguro, kasi connected dyan minsan yung may impression sa akin si Lord. Ayun lang. Nililid ako ng Panginoon. May leading, ganyan. Minsan, ginagawa mystified, mysticized lang problema. Ano lang naman yun? Biglang may dumang bus. Tapos. Well, ano yun? Providential, nangyari. Pero hindi kung araw-araw maghihintay ka ng bus para malaman mong kalooban ng Diyos. Hindi normal. Magbukas ka lang ng Bible. Di ba? Magbasa ka lang ng Bible. Nandiyan salita ng Diyos. At the same time, hindi mo rin gagamitin yung Bible na para bang siya. Yung parang tarot cards. Hindi parang horoscope. Parang horoscope. Hindi na naman ganun. So, pagdating doon sa mga impression, mga leading, ito yung katotohanan. Pinananahanan tayo ng banal na Espiritu. So, yung mga decisions natin, sinasanctify ng Panginoon yan. For example, ito na lang, nung nangyari sa church. Di ba, nag-split kasi mga taga-Caloocan, Antipolo. Bakit ako very confident na, kumbaga, i-push yung suffrage? Dahil naniniwala tayo na merong banal na Espiritu na nanahan sa mga kapatid. Nananahan ng Diyos. Imagine ang church, kumbaga katawan ni Kristo. Katawan niya yan. Hindi mo pwedeng manipulahin ang katawan ni Kristo. Dahil organic yan, nandiyan ang mga niligtas niya, pinanahanan ng banal na Espiritu. So nagtitiwala tayo dun sa kalooban niya. Na kung yan ang kalooban ng Diyos, niloob niya, yan ang mangyayari. Kahit anong pagsasabihin natin na sarili nating kaparaanan, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi mangyari. Because may Holy Spirit. Yan. Okay. Bawat mananampalataya may Holy Spirit. Amen. Sige, so
Salamat, Brother PJ, again for a very fruitful discussion. Amen. Pero again, hindi natin tatapusin itong gabi na to na without yung pinaka-centrality ng natin, ng podcast, di ba? So, a question again, pangalawang history. Oo nga. Ikaw pa lang yung pangalawang history maker. Question for tonight, what is the gospel? Ayun, so ulitin natin ulit, no? Gusto nating sabihin na yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay higit doon sa inaakala natin mga panlabas lang na mirakulo. Huwag natin siyang itumbas na hanggang doon lang sa mga personal na karanasan, mga dreams and visions. Ang panawagan ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay ina-address dito yung totoong kondisyon natin bilang mga taong makasalanan at tinatawag tayo sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para sa inaalok niyang buhay na matatagpuan lang sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa bugtong niyang anak. Yan ang kagandahan ng ebanghelyo. Yung mga mirakulo, mga panlabas sa mga karanasan ay tumuturo lahat yan papunta doon sa bugtong niyang anak. Kaya kung ikaw ay nakikinig at nandito ka ngayon sa kasama namin, gusto kong ipamanik sa iyo na ang panawagan ng ebanghelyo ay pananampalataya doon sa tunay na gumagawa ng himala at nagbibigay ng tunay na kagalingan kundi ang Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kung wala ka pa sa Panginoong Hesus, tinatawagan namin kayo na sumampalataya ka sa Kanya, maniwala ka sa Panginoong Hesus, lumapit ka sa Kanya, tingnan mo yung sarili mo na walang kakayahan bilang makasalanan at yakapin mo yung pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Praise God. Alright, so maraming salamat. Maraming salamat Brother ulit. PJ, happy birthday. Happy birthday. Salamat. And thank you sa lahat ng mga nag-tune in. Medyo marami tayo. 60 plus. And ang daming ba talaga si Brother PJ? Daming fans. Ba talaga? Next week ulit Kailangan namin umay, no? Pero yun, salamat bro. Salamat din. Salamat sa pag-imbita. Salamat sa inyo. May susunod pa tayo, yung polemics naman. Oo, pagandaan natin yun. Address sa atin sila naman next time isa-isa. Ayun, salamat sa mga nagbigay ng stars. Hindi na natin... Brother Mark, of course. Mark, na-miss ka namin. Sana bro. Naging next week, sana makarating ka. Shoot mo tonight. May mga bumabati sa iyo. Happy birthday, brother. At salamat din sa mga viewers natin ngayon, no? Hindi sila bumitaw. Nasa 60 plus tayo ngayon. Salamat sa Diyos. Salamat din sa mga nag-avail nung tawag dito ng ating t-shirt, yung merch natin na release na, no? May mga na batch 1 nito pa lang natabunan. Pasensya na sa mga natabunan yung merch. Pero ito na, may susunod tayong design. Yan. Ang ganda nito, bro. Napakaganda nito. Very, baka maging controversial din. Palagi naman. Sabagay. Hindi na natin sinasadya. Pero ganoon talaga eh. Kasi sabi nga, ang mga pogi talaga controversial. Ayun. Kaya sabi kasi kanina si Jordan controversial. Sabi kanina bakit ang pogi ng mga Calvinist? Will ni Lord yun. Foreordained. Ayun. So anyway guys, nga pala this Saturday magkita-kita tayo sa Strange Fire sa Eton Centris. Andun kami ng team. Brother Mark. Hindi, so, pero nandun kami, magkita-kita tayo doon. May kami ng stickers. Lapit lang kayo sa amin. Kwentuhan tayo, and then mamimigay nga kami ng mga free stickers. Free stickers sa halagang 100. Joke lang. Baka matebes tayo. Yun, joke lang. Tapos also, nga pala, before we end, please, kung gusto nyo mapanood yung rerun ng show ng episode na to, we are also on Spotify and YouTube. Yes. Search nyo lang The Narrow Path Podcast PH. May PH na dulo. Ito, may tanong si Sister Angelo Rubio Borito. Kailan po kayo nagla-live? Every Thursday po, 7 p.m. ish. Misa kasi late 7 p.m. onwards yan. Na kayo. Mag-tune in na kayo sa page. Share the page, share the videos, and nawa marami pang maabot. Follow nyo rin Herald of Grace Apologetics, Servus
Tuesday, Shepherd Stuff, sino pa ba? Baka na-miss ako. Magtampo. Yung ating mga kapatid, makikita natin sila sa Sabado. Anong pangalan ulit ng page nila? Sila... Unashamed Evangelist. Unashamed Evangelist. Mga kapatid natin Sabado. Kita-kits. May podcaster din ba yung mga... parang vlog style. Parang ganun eh. Street evangelism kasi. Ay, maganda yan. Ayun, yung rin pala, teka lang Ito, shout out daw, Transform the yan, follow niyo yung page niya yan. Lupit. Nga pala. Guess nga natin si brother dito. Ayan. Saka yun nga, may tanong, no? Anong gamit ninyong cam, mga bros? iPhone lang, brother. Yan, nakikita niyo sa video. iPhone lang. iPhone yan. Pag wala si Brother Mark, iPhone kami. Pero pag nandito siya, gumaganda yung... mirrorless. Ayun. Salamat. Brother Mark, we miss you. Salamat kay Pastor Joseph Pelejo, Pastor Erdi sa pagpapahiram sa ating napakagiting na Brother PJ. And panalangin natin ng ating mga kapatid sa SGCC, nandun yung mga kapatid natin from Caloocan. Salamat sa inyo lahat. Shoutout kay Pastor Jonathan Orbe and Pastor Eli Cana. Salamat sa inyo at sa mga kapatid natin sa Chief Cornerstone Reformed Baptist Church. Sunday, 9 a.m. Kung naghanap kayo ng local church dito sa Lower Antipolo, andito lang kami sa Kingsville. Lower Antipolo. Downtown. Hindi lang hanapin eh. Okay. So, to God be the glory. Pray tayo. Nakalimutan natin mag-closing prayer eh. Sa mag-closing prayer tayo. Pasalamat tayo sa Diyos. Sige, libo ko. Lord, salamat aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang aming Diyos na sinasamba at pinapapurihan dahil sa iyong biyaya na pangyari itong mga bagay na ito. Dalangin po namin na patuloy nyo kaming ingatan, O Diyos, sa mga gagawin pa namin sa gabing ito at sa mga sa susunod na mga araw hanggang magkita-kita kami muli ng mga kapatiran sa aming mga lokal na iglesia. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Brother PJ. 2 weeks namin siyang nakasama at na-bless kami, O Diyos, sa kanyang pong mga katuruan na shinare sa amin. Salamat dahil kayo po nagsusustain sa kanya. We pray, Lord, sa kanya mga sermon preparation para sa preaching niya this coming Sunday, sa mga iba pang panahon. Ingatan niyo po siya, gabayan niyo po siya at bigyan niyo rin siya ng kalakasan, O Diyos. Ganon din, Panginoon, sa buong pamilya niya. Bless them, Lord, at dalangin namin na ang magandang kalusugan ang patuloy igawad sa kanila. Maging sa mga viewers namin, Lord, pagpalain nyo rin po sila sa kanilang patuloy na pagsuporta sa ministeryong ito. Salamat, O Diyos, dahil hindi ito sa pangalan namin, kundi para ito sa kapurihan ng pangalan mo, aming Diyos, tagapagligtas, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala na tinatamasa namin. Ingatan nyo po kami sa aming pa pong pag-uwi at gabayan nyo pong bawat isa. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, once again, this is Narrow Path Podcast with Pastor Angelo, Kuya Doy. See you next week, guys. See ya, guys. God bless. Sol Deo Gloria. Shout out kay Amor. Love you.